we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Mipay mangno ang COMELEC ngadto sa mga mikandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections nga walay ihatag nga lugway sa submission sa Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagpahinumdum ang Commission on Elections Region 11 nga walay lugway o extension ang submission sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. November 29 ang deadline sa pagsumite niini, human hatagan sila og 30 ka adlaw sukad paghuman ni adtong adlaw sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Daog o pilde kinahanglan magsumite og SOSE bisan ang mga nag-withdraw. If they fail to posible na dili sila makalingkod, ang filing sa SOSE kasi ang for those who won in the barangay and SK elections, kung dili sila naka-file sa SOSE, dili sila kalingkod. Sa mga napildi nga pakyas makasumite, posibleng makasuhan og election offense. Sumala sa COMELEC 11, dapat dili mo sobra sa 5 pesos sa kada butante sa ilang barangay ang ilang nagasto. Kay kun maghinubra, matawag na og overspending nga makonsiderang criminal case. Sa karon wala pa'y record ang COMELEC 11 kung pila na ang nakasubmit og SOSE sa rehiyon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gidagsa sa mga may kandidato sa barangay and sangguniang kabataan election sa Zamboanga City ang COMELEC. Atol sa ulayng adlaw sa filing of Statement of Contributions and Expenditures. Ano ang dugang detalye? Gidagsa sa mga winning and non-winning candidate niya itong Milabayng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 ang ulaying adlaw sa filing sa Statement of Contributions and Expenditures sa COMELEC office sa Zamboanga City. Ganit temporaryong gisuspende sa COMELEC ang pag-issue og voter certification sa mga nag-request ni ini sa karon aron pagkatutukan ang maong aktibidad. Meron po tayong na-receive na memorandum from COMELEC main office for the cancellation of the issuance of voter certification for today. Ang SOSE usa ka rekisitos nga gikinahanglan isumite sa mga kandidato aron masuta ang mga nagasto nila sa eleksyon, lakip na dinhi ang donasyon nga nadawat. Sumala sa COMELEC, ang maong mga dokumento i-check sa Political Finance and Affairs Department sa COMELEC. Kung ugaling mosobra kuno sa limit sa nakatakdang gastos sa eleksyon, posibleng ma-disqualify nga mugunit og public office ang usa ka kandidato. For the winning candidates, hindi po sila maka-assume sa position nila, sa office nila, because it is mandated to file SOSE before they can assume office. For those non-winning candidates, first offense is administrative fine ranging from 1,000 to 50,000 pesos depending on the position they ran for. For the second offense is perpetual disqualification to hold public office. Sa karon ginasuta pa sa COMELEC Zamboanga City ang total nga mga kandidato nga naka-file na og SOSE gikan sa kapin 4,500 ka mga kandidato sa District 1 ug District 2. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Duha ka managlahing sunog nahitabo sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga panimalay nga naugdaw, posibleng gituyo kuno sumala sa kabumbiruhan. Ani ang report.
Ug daw ang usa ka panimalay sa Strawberry Street sa Villa Candida Subdivision sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Human miulbo ang sunog pasado alas 8 sa buntag adlaw Miyerkules. Sigon sa mga residente, dako na ang kalayo diyang ilang namatikdan hinungdan nga wala na kini natabang. Banda alas 9 sa buntag, diya pa kini na kontrol sa miresponding kabumbiruhan. Sigon sa BFP, nga miabot nga to sa kapin 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Alang sa kabumbiruhan, posibleng gituyo ang pagkasunog nga padayon nilang ginaimbestigahan. Wala may kuryente daw ning balaya nga ilang gipuy-an. Unya according po ni Mrs. Ledisma, caretaker ni balaya igo na daw sa nagpuyo for almost 17 years. Pero magwonder ta nga ngano man nga nasunog man iyang balay nga wala may lain nga gamit diya sa iyang balay, TV raman o katong speaker. Ngani ang luyo ana hawan man wala may mga flammable po diya nga unsay kuan. Samtang pasado alas 8:45 sa buntag, miulbusab ang usa ka sunog sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Sa video nga kuha sa netizen nga si Davis Ann, tataw ang kadako sa kalayo ug bagang aso. Miresponde gilayon ang kabumbiruhan. Pasado alas 9 sa buntag, napakgang ang maong sunog. Nasayran nga usa ka boarding house ang naugdaw. Nagsugod kuno ang kalayo sa ikaduhang andana. Anaa sa 20,000 pesos ang structural damage sa insidente. Padayon ang investigasyon sa rason sa sunog. Pahimangno karon sa BFP nga magdoble amping aron malikayan ang sunog. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 20 ka magbanay ang apektado sa naglahing sunog nga miugdaw sa 16 ka mga balay sa Davao City kagahapon ug kaganinang buntag. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagdilaab nga kalayo ang mipukaw sa mga residente sa Barangay Pampanga sa lanang Davao City Martes sa buntag. Paghangad ako sa kuan, itong paanang dagom sir o ang pag-ana sa langit kay ngadto man pud paingon ang aso. Perting ituman na sa kuan niya. Nagbuto-buto. Nagbuto-buto na kay. Gilayong miresponde ang kabumberuhan. Human magdeklara nga fire out. Ingon ani na ang hulagway sa mga panimalay nga gilamoy sa kalayo. Bisan kining sakyanan nga nakaparada sa gawa sa nasunog nga mga panimalay. Nalakip ka ugdaw. Si Elsa walay ubang gamit nga nasalbar. Giuna niya og tabang ang iyang bana nga PWD aron makagawa sa ilang nasunog nga balay. Dili pa mi kakuan sir o say buhaton. Murang na trauma pa mi sir. Mato sa atong mga witnesses nga na-interview nga katong kandila daw no nga dito sa kusina nga bahin sa balay sa kaning gisugdan no kaning kay P Mataraig nga balay. Sumala sa kabumbiruhan, 9 ka balay ang gilamoy sa kalayo, samtang 13 ka magbanay ang apektado sa sunog. Gihiklin ang pipila ka mga nasunugan sa Old Barangay Hall sa Pampanga. Duna sa gihatag nga hinabang ang barangay sa mga apektado sa sunog. Kailangan yun nato, kailangan nila karon ang kanang sa simpre sa ilang pagtulog. Wala sila yung mga unlan, wala sila yung mga habol, kay tingtugnaw ron. Then ang ilahang mga utensils sa ilahang kitchen pod, kaldero, mga kailangan nila og especially ang ilang pagkaon. Samtang adlawng Lunes, 7 ka panimalay ang nasunog kung asa 8 ka mga magbanay ang apektado sa Purok 4 Badjawan, Isla Verde Boulevard, Davao City. Sa investigasyon sa kabumbiruhan, nagsugod matud pa ang kalayo sa balay sa usa ka Sami Abdul Salam o electrical ignition ang ginatanaw nga hinungdan sa sunog. Mikabat sa kapin 100,000 pesos ang danyo sa sunog. Mipay mangnosab ang kabumbiruhan nga kung dunay problema sa kuryente, gilayon kining ipacheck aron malikay sa sunog. Samtang kumugamit sab og kandila. Ato yung siguro no na palong nato no ang ato ang kandila ibutang nato sa kanang butanganan niya kanang butang umimo na kanang baso o plato nga butangan nato og tubig nga aron niya kung maupos na siya dili niya maduktan ang katong niya kay nay tubig no mapalong na sa dito. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gipaklaro sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nga wala pay gitugutan nga small town lottery nga mag-operate sa Davao City. Nanawagan sa mga ahensya sa katawhan nga dili mupatad sa illegal gaming activities. Ani report ni Argil Relator. Sukad tuig 2019, dihang gipaundang ang operasyon sa small town lottery sa nasod ug bisan lifted na
wala gihapoy gitugutan nga mag-operate ni ini sa Davao City. Busa, anaa na matud pa sa gibana-banaang 931 million pesos unta ang kita sa PCSO Davao og 27.5 million pesos nga share nga mahatag ngadto sa LGU ang wala na na-generate. Resulta, mas ubos ang ginahatag nga tabang sa ahensya alang sa kadtong mga nagapangayo ug pang medical assistance ug ubang charity programs. When the non-operation of STL continues in Davao City, nababawasan po yung income generating capacity ni PCSO. Kay lagi kulang ang income sa PCSO Davao, ginasubsidize na lang sila sa national office aron makahatag gihapon og tabang. Nanawagan sab ang PCSO nga patdan lang ang lehitimong PCSO products. As we've said, the only authorized agent corporation in Davao City is the Redstone, supposedly. So since the STL is not operating since July 2019 to current, so yung mga nag-ooperate po who are claiming that they are STL agents or corporations are not authorized by PCSO. So what does it mean? If not authorized, that means they are illegal. Dunay usa lang ka-authorized STL agent ang PCSO nga mag-operate sa Davao City apan gibabagan sa LGU Davao ang operasyon niini. Busa, nagpagula ang General Manager sa PCSO og revocation sa pag-operate sa maong STL agent apan pending pa ang board resolution aron kini mapatuman. We will file a motion to lift the revocation order. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakaalerto ang otoridad sa General Santos City human sa nahitabo pagpangransak sa usa ka pawn shop sa Cebu City. Ano ang report ni Justoni Humamil? Human sa nahitabong pagpangransak sa usa ka pawn shop o jewelry store sa Cebu City netong November 25. Gilayong nagpahigayon nag-inspeksyon ng General Santos City Police sa mga establishmento sa syudad. Usa-usa nga giadtuan sa kapulisan ng 5 ka mga mall. Ingon man mga fast food chain ug ubang pa mga establishmento. Kinausap natin yung mga security heads tsaka guards para maging mapagmatyag dahil yun na nga yung style ng mga robbers doon mismo sa loob ng mall na lumalabas na parang wala lang ganon. Nagpahigayon sabog simulation exercise ng kapulisan kalabot sa hold-up o robbery aron masukod ang abilidad sa mga security personnel, ingon man mga empleyado sa mga establishmento. Para tine-check natin yung ating mga communication equipment kung gumagana ba. Every halos twice a week nagsa-Cymix tayo. Maganda naman yung epekto, yung resulta. Continue pa rin natin yung ating visibility, continue pa rin natin yung ating patrolling. Sumala sa GSCPO, importante nga adunay mga security personnel ang usa ka establishmento, dunay CCTV o guban pa aron mapugnan ang mga insidente sa pagpangransak. Yes sir, standard na yun na nga kinahanglan diha sa atong pagkuha business permit kanang siyempre ay hardened ng security, so security guard, atong mga CCTV, atong lighting condition, paggabi, atong mga barriers para hindi madaling mapasok ang ating establishment. Gipahibalusab sa kapulisan ang katawhan nga mamahimong manawag sa ilang hotline number alang sa bisan unsa mang emerhensiya. Doon na nasab matudpay monitoring sa mga barangay aron paspas nga maaksyonan ang mga krimen. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Miani og managlahing reaksyon sa mga Zamboangueño ang kontrobersyal nga giant Christmas tree sa Zamboanga City. Kinitungod sa gitaganang budget nga miabot sa 3 million pesos. Apan Zamboanga City LGU, dunay gipaklaro kalabot sa maong proyekto. Dugang detalye sa report ni Chris Sadapitan. Nahimong kontrobersyal sa Zamboanga City ang giant Christmas tree nga ginapatukod karon sa Integrated Bus Terminal Grounds. Kini human gibutyag sa Zamboanga City LGU nga miabot sa 3 million pesos ang budget.
Sumala sa General Service Office sa Zamboanga City nga maoy nagpatukod niini nga pinasahi kuno ang disenyo sa maong giant tree. Kasi yung mga lights dyan ay gagamitin yung mga pixel lights which you have to order from other countries kasi walang available sa atin. So that was one of the highlights sa Christmas tree, and the frame itself, it has to be constructed. First time kuno kini nga klase nga digital Christmas tree sa syudad. Apan karon pa lang managlahi na ang reaksyon sa mga Zamboangueño sa maong giant Christmas tree. Batal din niyo lang bonito tamen para para mga kin mga de bibientes mga de parte bene mira ki alegre tamen. Adunay mga mialma tungod sobra kuno ang gigahin nga budget. Bueno, pasidali ng mga pobre para pwede pa ayuda sila. Bonito era, pero el presyo lang tamen, din karo kayo. Sobrang mahal. Masyadong magastos para mag-waste ng 3 million sa ganyan lang. Ano na lang sa mga hospital, foundation, ganun ba? Para makatulong sa mga mahirap. Apan depensa sa GSO nga sakto ra kuno ang 3 million pesos alang sa ginatukod nga giant Christmas tree. Gani, gama sab kini sa mga durable nga materyales ug adunay gitas-ong 80 feet. Pag-awhag niya nga hulaton sa mga Zamboangueño nga mapasiga na kini karong December 8. We're also excited that hope this Christmas tree will be an attraction. Hopefully you will like all our decorations. I just want to say, let's wait and see really what the finished product, no? But as I assure everybody that it is not an overpriced, no? Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Kapin 30 million pesos nga kantidad sa expired nga tambal ug mga nakumpiskang illegal nga droga sa Region 11, 12 ug 13 gipang sunog sa PIDEA. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Gipailawom sa Philippine Drug Enforcement Agency sa thermal decomposition ang mga gi-turn over nga expired medicine sa mga pharmacy ug ospital ug mga illegal nga droga nga nakumpiska atol sa managlahing drug operation sa Region 11, 12 ug Region 13. Anaa matud pa sa 30.4 million pesos ang kantidad sa maong mga illegal nga droga. 24.9 million pesos niini ang shabu, kapin 5,000 pesos ang marijuana, ug kapin 122,000 pesos niini mao ang expired medicines. Gipahigayon ang maong destruction sa mga dangerous drugs sa General Santos City, asa mitambong sila si PIDEA 11 Regional Director Nara Vidoquiatan, Region 12 Director Eileen Levitos ug Region 13 Director Charlene Magdurulang ug uban pang opisyal sa nagkadaiyang LGU. Ang pag-destruct sa dangerous drugs ilawom sa Section 21 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug ang Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2002. Ang aim din nito to remove the notion of the public that there is a recycling of illegal drugs. Kaya pinapresenta sa public, binibigyan natin yung information na ito para at least alam nila na wala talagang ganyang nangyayari. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka fire officer ang sikop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG9 human nagapabayad bantud pa sa mga aplikante sa Bureau of Fire Protection aron kuno masiguro nga makasulod ang aplikante og trabaho sa buhatan. Bureau of Fire Protection 9 hugot nga ginakondena ang binuhatan sa maong opisyal. Ano ang report ni Chris Dapitan? Pinasikad sa entrapment operation nga gipahigayon sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG9, arestado ang usa ka aktibong fire officer nga nailhang si FO3 Jason Casanes. Human naaktuhang nagapabayad og mga aplikanteng buot mosulod sa BFP sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang maong opisyal na destino sa Isabela City, Basilan ug anaa na sa pulo ka tuig sa BFP. Actually, meron po tayong information as dito nga po sa mga aplikante ng Bureau of Fire na allegedly
during application phase, meron talagang lumalapit sa kanila. Having this modus in exchange of a huge amount, mayroong assurance po yung entry nila sa Bureau of Fire. Gawas kang Casanes, adunay lain pang ginabantayan ng CIDG nga kauban niya. Matud pa, aduna sab kini ka kunsabo nga mga sibilyan nga illegal nga paagi sa recruitment alang sa BFP. Sa kada aplikante, kinahanglan lang kunong mobayad og 350,000 pesos hangtod 400,000 pesos aron masiguro nga makasulod kini sa BFP. Ana kuno sa 15 hangtod 20 ka mga aplikante ang ga-apply matag recruitment o hiring sa BFP. Sumala pa nga ana kuno sa 3 hangtod 5 ka tuig ang maong modus sa opisyal. Actually, may mga several complainants na dito na naging biktima din previous years na pumunta na dito. Kinukulan po natin ng affidavit for a separate case po for possible either large-scale estafa siguro. Marami-rami po ito eh. Balhog na karon si Casanes sa CIDG-9 og nakatakda na kini ipailawom sa inquest proceeding. Mag-atubang kini og kasong paglapas sa Article 315 o swindling og RA 6713. Samtang Bureau of Fire Protection 9 hugot nga ginakondena ang illegal nga binuhatan sa ilang kauban. Gani, siguroon nilang maundang na kining aktibidad sa ilang hanay. So I do not tolerate this kind of malpractice, and hopefully, ito na ay isang mensahe natin na we really mean business. We really would like to put a stop to this kind of malpractice, at binabalaan ko din yung ibang mga miyembro ng BFP personnel na wag ninyo itong gagawin dahil at the end of the day, mahuhuli din natin ang mga ganyang mga bagay. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Gipasiga na ang Christmas tree ug mga dekorasyon nga gipangmontar sa Davao City LGU timailhan sa opisyal na nga pagsugod sa 2023 Pasko Fiesta sa Davao City. Ano ang report ni Argel Relator? 3, 2, 1. Opisyal na nga gipasiga ang 30 feet nga gitason sa Christmas tree ug uban pang Christmas decorations sa City Hall, Quezon ug Rizal Park sa Davao City. Kini ato sa opisyal nga pag-abli sa 2023 Pasko Fiesta sa Davao, Martes sa gabi. Gawa sa running LED strip lights, daw na mungasab ang mga punuan sa kahoy ug star lanterns. Duna say giant teddy bear sa parke. Puti ug pula ang color sa Christmas decoration nga nagrepresenta sa purity sa kasing-kasing, paghigugma ug kasadya nga ginapaambit karong panahon sa Kapaskuhan. Sa mismong programa, napuno kini sa pagpaambit sa istorya sa mga Davaoenyo sa pagbangon gikan sa mga hagit sa kinabuhi. Nahimo sab nga lingaw ang programa, pinaagi sa nagkadaiyang Christmas-themed performances. Una kay Pasko man, ginatawag na to Spirit of Christmas. But pasabot ana nga buhatag tag extra nga payong tagad sa atong isig kataw. Pero mo ning wish nako. Itotal Pasko man magkasinabtanay tang tanan. Mulungtad hangtod December 31 ang mga aktibidad subay sa Pasko Fiesta. Christmas wish sa mga Davaoenyo. Makompleto lang akong pamilya o good health. Good health. Happy ang pamilya. Healthy living, success, both in my academics and success sa family. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. 40 ka mga estudyante sa usa ka eskwelahan sa Malungon, Sarangani ang nakabenepisyo sa libreng dental mission sa Coast Guard Dental Station, Southern Mindanao. Libreng medical check-up, dental treatment ug uban pa ang gidalit sa mga personal sa Coast Guard Dental Station, Southern Mindanao sa mga estudyante sa Lamlifew Integrated School sa Malungon, Sarangani. Nanghatag sab sila og fluoride treatment sa 40 ka mga estudyante sa maong tulunghaan. Gilaro niini nga mapakusga na pagpasabot sa importansya sa pag-atiman sa maayong oral health ilabi na sa mga kabataan. Nagapod-apod sab ang mga personal sa Marines ug mga tsinelas ngadto sa mga estudyante dungan sa ilang 73rd anniversary. Sobra gatos ka mga criminology student ang nananom ug naa sa libo ka mangrove sa Davao del Sur agig pagpanalipod sa kinaiyahan.
Dungan nga nananom o ganaa sa libo ka mangroves ang sobragatos ka mga graduating criminology student sa Davao Central College sa baybayong bahin sa Sitio Bakutan, Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Gawa sa mangroves planting, gisunudayon ng coastal cleanup diin 14 ka mga sako sa nagkariyang klase sa basura ang nakolekta din kadaghanan plastic bottles. Sumala pa kinahanglang mapanalipdan ang mga lugar sanglit gideklara kining marine protected area tungod sa buhi nga ecosystem ug nahimo na kining itluganan sa mga pawikan. Gipasalig sa mga tulungaan nga masundan pa ang mga susamang programa aron maauhag pa nila ang ilang mga estudyante sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Mga kapuso, 26 days na lang yun. Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.